Nabalot ang buong kusina ng matapang na amoy ng pinunaw na mantikilya at asukal. Tumulo ang mainit na pawis sa manipis at kupas na telang seda ng damit ni Kesha, ngunit hindi niya ito alintana. Sa bawat pagpahid niya ng matamis na palamuti sa hugis storing cake para sa unang kaarawan ng kanyang anak, nakakabit ang kanyang buong pag-asa at pagmamahal. Namimitig na ang kanyang mga binti sa maghapong pagtayo sa tapat ng mainit na oven, ngunit isang matamis na ngiti ang namumutawi sa kanyang mga labi habang inaayos ang huling kulay asul na bulaklak sa tuktok ng cake. Ang pagbukas ng malaking pinto ng bulwagan ay nagdala ng malamig na hangin mula sa aircon na nagpabaling sa atensyon ni Kesha. Pumasok si Gelani, ang kanyang asawa, na may tuwid na postura at perpektong suot na suit na walang kahit isang gusot. Kasunod nito ang kanyang biyenan na si Senyora Evelyn, na ang mga matatalim na mata ay mabilis na naglakbay mula sa ginawang cake hanggang sa pawisang mukha ni Kesha. "Is this really what you're serving our guests, Kesha?" Mukhang binili lang sa tabi-tabi ang cake na yan. "We are inviting board members and politicians, hindi mga kapitbahay mong mahihirap." Ang tinig ni Senyora Evelyn ay may dalang lamig na mas matalim pa sa hangin ng silid. Pinunasan ni Kesha ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Sinusubukang panatilihin ang lambing sa kanyang boses. "Ma, ako po mismo ang nag-bake nito para kay baby. Nagpuyat po ako para gawing special ang araw na ito." Tiningnan lamang siya ni Gelani mula ulo hanggang paa na may bahagyang pagkakunot ng noo. "Just let the professional caterers handle the dessert table, Kesha. Itago mo na yan sa likod. At mag-ayos ka na nga, amoy kusina ka pa. Nakakahiya sa mga bisita." Bago pa man makasagot si Kesha o maipagtanggol ang kanyang pinaghirapan, isang presensya ang pumuno sa silid. Ang halimuyak ng isang mamahaling pabango na umaamoy tulad ng mga bulaklak sa ibang bansa at pinong pampaganda ay tuluyang tumabon sa simpleng amoy ng gatas at asukal na nakadikit sa katawan ni Kesha. Pumasok si Pilar, ang tinaguriang VIP partner ni Gelani sa kumpanya, na suot ang isang nakasisilaw na pulang bestida na humuhubog sa kanyang katawan. Sinalubong siya ni Senyora Evelyn ng isang malapad at mainit na ngiti na hindi kailanman nasilayan ni Kesha sa loob ng 5 taon niyang paninirahan sa bahay na yon. Nagsimula ang pagdagsa ng mga bisita at napuno ang bulwagan ng mga ilaw mula sa mga kumukuha ng litrato. Inayos ni Kesha ang kanyang buhok at lumapit sa gitna upang kunin ang kanyang anak na nagdiriwang ng unang taon ng buhay. Inilahad niya ang kanyang mga nanginginig na kamay patungo sa bata na noon ay buhat ng yaya. Ngunit sa isang iglap na nagpayelo sa kanyang buong pagkatao, malamig siyang nilagpasan ni Gelani. Ang mga bisig ng kanyang asawa ay hindi dumampi sa kanya, kundi dumiretso sa yaya upang kunin ang bata at naglakad patungo sa kabilang direksyon. Nang may banayad at mapagmahal na ngiti, inabot ni Gelani ang sanggol sa mga braso ni Pilar. Sumenyas ang kumuha ng litrato nang ngumiti ang lahat para sa pamilya. At doon, sa gitna ng mga nakasisilaw na ilaw, magkatabing nakatayo sina Gelani at Pilar, buhat ang anak ni Kesha, habang si Senyora Evelyn ay nakahawak sa balikat ni Pilar nang may buong pagmamalaki. Tumayo si Kesha sa gilid ng kwadro na parang isang anino sa sarili niyang pamilya. Ang maliit na laso na maingat niyang kinabit sa damit ng anak kaninang umaga ay nahulog at gumulong sa malamig na marmol na sahig. Walang pumansin, walang nag-abala. Ang natirang patak ng matamis na palamuti sa kanyang daliri mula sa paggawa ng cake ay unti-unting natunaw dahil sa init ng kanyang katawan, malagkit at madulas, na sumasalamin sa kanyang kawalang halaga sa loob ng tahanang iyon. Isang malalim at mabigat na kahihiyan ang gumapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa pandidiri sa kasinungalingang nangyayari sa kanyang harapan.
Isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Lumipas ang gabi. Nawala na ang mga bisita at ang maiingay na pag-uusap ay napalitan ng nakabibinging katahimikan ng malaking bahay. Nakaluhod si Kesha sa sahig ng sala, mag-isang nililigpit ang mga nakakalat na pambalot ng regalo at mga basag na baso na naiwan ng mga nagdiwang. Ang kanyang tuhod ay manhid na sa lamig ng sahig. Sa ilalim ng malaking mesa, napansin niya ang isang magarbong kahon na balot sa pelus na iniwan ni Pilar para sa kanyang anak. Sa pagbukas niya ng takip na may nakaukit na ginto, walang laruan o damit na sumalubong sa kanya. Ang tanging laman nito, sa ibabaw ng malambot na tela, ay isang nakatiklop na puting papel. Nanginginig ang mga daliri ni Kesha nang buklatin niya ito. Isa itong resibo mula sa isang pribado at sikat na klinika para sa mga nagdadalang tao. At sa ilalim ng malinaw na larawan ng isang maliit na sanggol sa sinapupunan, nakapirma ng malinaw at walang pag-aalinlangan ang buong pangalan ng kanyang asawang si Gelani. Ang puting papel sa kamay ni Kesha ay tila naging isang piraso ng yelo na unti-unting nagpapamanhid sa kanyang mga daliri. Ang bawat letra sa resibong yon ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Sa loob ng silid na amoy, mamahaling pabango at tagumpay, ang bawat hininga ni Kesha ay naging mabigat, na parang ang hangin mismo ay naging bakal na pumipigil sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Gelani habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Ang kanyang kilos ay puno ng kampanteng pagyayabang, isang lalaking naniniwala na ang mundo ay umiikot sa ilalim ng kanyang mga paa. Inilahad ni Kesha ang papel. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na katotohanan. Gelani, explain this to me. Bakit nasa pangalan mo ang ultrasound na ito ni Pilar? Ang tinig ni Kesha ay basag, parang isang marupok na kristal na malapit ng gumuho. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gelani. Hindi man lang siya nag-abala na tingnan ng maigi ang dokumento. Inihagis niya ang kanyang kurbata sa ibabaw ng kama at hinarap ang asawa na may halong pagkairita. Kesha, you're being hysterical again. It's just a business assistance. Pilar is a valuable asset to the company. At bilang boss, kailangan kong asikasuhin ang mga personal na pangangailangan ng mga tao ko. Huwag mo ngang pairalin ang pagiging paranoid mo. Personal na pangangailangan? Gelani, it's an ultrasound. At bakit kailangang ikaw ang nakapirma bilang asawa? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang anino ni Senyora Evelyn ay gumuhit sa hamba ng pinto. Pumasok ang matanda na may hawak na rosaryo, ngunit ang kanyang muka ay walang bakas ng kabanalan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng bigat na tila nagpaliit sa espasyo ni Kesha. Tumigil ka na, Kesha. Your voice is echoing through the hallway. Nakakahiya sa mga katulong. Ang mariing utos ni Senyora Evelyn. Lumapit siya kay Kesha at kinuha ang papel nang walang pasintabi. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso hanggang sa maging tila mga talulot ng patay na bulaklak na nagkalat sa sahig. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nag-ahon sa iyo mula sa putikan. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo at ang bawat damit na nakabalot sa katawan mo. You were nothing before you entered this family. Yumuko si Kesha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na tumangging pumatak. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na lalong humihigpit sa kanyang leeg sa bawat pagkakataon. Magmakaawa ka at humingi ka ng tawad sa asawa mo. Patuloy ng matanda. You insulted his integrity. Lumuhod ka kung kailangan para matutunan mo ang lugar mo sa pamamahay na ito. Dahil sa takot na baka tuluyan nilang ilayo ang kanyang anak, dahan-dahang ibinaba ni Kesha ang kanyang katawan. Ang kanyang mga tuhod ay dumampi sa matigas at malamig na sahig. Ang bawat segundo ng kanyang pagluhod
ay tila isang taon ng paghihirap. I'm sorry, Gelani. I'm sorry, Ma. Hindi na po mauulit. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid matapos lumabas ang dalawa. Nagtungo si Kesha sa banyo at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, kaya naman kinagat niya ito nang mariin hanggang sa malasahan niya ang malansang lasa ng dugo. Ang sakit na yon ang nagsilbing angkla niya sa realidad. Ang hudyat na ang kanyang pagtitiis ay may hangganan. Pinunasan niya ang kanyang mukha at lumabas ng banyo ng may bagong determinasyon. Naalala niya ang dokumento ng trust fund ng kanyang anak na itinago niya sa loob ng maliit na vault sa silid-aklatan. Kailangan niyang matiyak ang kinabukasan ng bata bago pa man maisakatuparan ng mag-ina ang anuman nilang balak. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid-aklatan. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi makalikha ng anumang ingay sa madilim na pasilyo. Narating niya ang likod ng malaking painting kung saan nakatago ang bakal na pintuan ng vault. Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa keypad, tinatype ang petsa ng kanilang kasal na dati ay siyang code nito. Ngunit ang pulang ilaw ay kumislap ng 3 beses sa gitna ng kadiliman. Sinubukan niya muli. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa ikatlong pagkakataon, ang keypad ay nanatiling tahimik at ang pinto ay hindi gumalaw. Napagtanto ni Kesha na ang tanging susi sa kanyang kalayaan at ang tanging proteksyon para sa kanyang anak ay tuluyan ng ipinagkait sa kanya. Ang mga tao sa bahay na ito ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang dangal, kundi unti-unti na ring nilalamon ang huling pag-asa na hawak niya. Naging isang bihasang artista si Kesha sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang bawat kilos niya ay tila isang dula na maingat na pinag-isipan, mula sa malambot na paglapag ng tsaa sa mesa para kay Senyora Evelyn hanggang sa maayos na pagkakalatag ng mga nilabhan at pinlansyang polo ni Gelani. Ang mainit na singaw mula sa plansa ay bumabalot sa kanyang mukha. Ngunit mas pinipili niyang damhin ang init na yon kaysa sa lamig na namumuo sa kanyang kalooban. Habang maingat niyang inaayos ang kwelyo ng madilim na asul na vest ni Gelani, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa loob ng maliit na bulsa. Isang puting card na may gintong tatak ng isang tanyag at napakamahal na kondominium sa Makati. Walang pangalan. Tanging simbolo lamang ng karangyaan na alam ni Kesha na hindi para sa kanya. Ang lamig ng plastik na yon ay tila gumapang sa kanyang buong braso. Isang direktang ebidensya ng lihim na mundong itinatago ng kanyang asawa. Kinabukasan, sa ilalim ng tirik na araw, na tila nanunuya sa kanyang kalagayan, nakaupo si Kesha sa loob ng isang lumang taxi sa tapat ng gusaling nakatatak sa card. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kanyang palad. Hindi nagtagal, lumitaw ang pamilyar na sasakyan ni Gelani. Bumukas ang pintuan ng gusali at lumabas si Pilar. Suot ang isang puting bestida na tila nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Sa gitna ng semento at ingay ng paligid na hindi na naririnig ni Kesha, nakita niya ang lahat. Hinawakan ni Gelani ang baywang ni Pilar nang may pagmamay-ari. Isang haplos na matagal nang hindi nararamdaman ni Kesha. At bago pumasok sa sasakyan, idinampi ni Gelani ang kanyang mga labi sa noo ni Pilar nang may lambing na tila ba sila ang tunay na mag-asawa. Ang paningin ni Kesha ay lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na parang may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang sumigaw, "Kesha, please, stop crying. You need to breathe." Ang tinig ni Maya ay puno ng pag-aalala habang inaabutan siya ng tissue sa loob ng isang maliit at tago na cafe.
Umiling si Kesha. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi. I saw them, Maya. Napakasakit. Parang pinapatay ako ng paulit-ulit habang pinapanood ko silang maging masaya sa harap ng mga mata ko. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mukha bilang isang abogado ay naging seryoso at malamig. Listen to me carefully, Kesha. If you file for annulment now, we are at a disadvantage. Evelyn and Galani have the money and the influence. At ang mas malala, they are building a case against you. Sasabihin nilang hindi ka matino na pabaya kang ina. In this legal battle, proof is everything. Kung wala tayong hawak na matibay na ebidensya ng kanyang infidelity at ng kanilang mga illegal na transaksyon, kukunin nila sa iyo ang anak mo. You will lose him, Kesha. Ang salitang mawawala ang anak ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa natitirang lakas ni Kesha. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, ang kanyang muka ay naging parang isang pader na bato. Walang emosyon, walang bakas ng kahinaan. Ang kanyang pagmamahal ay naging puot at ang kanyang puot ay naging isang matalas na plano. Nang makauwi siya ng hapon na yon, ang bahay ay balot ng isang kakaibang tensyon. Nadatnan niya si Senyora Evelyn sa gitna ng sala, nakatayo sa tabi ng ilang malalaking maleta. Ang yaya ng kanyang anak ay nakatayo sa gilid, nakayuko at hindi makatingin nang diretso sa kanya. Anong ibig sabihin nito, ma? Tanong ni Kesha. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Tumingin sa kanya si Senyora Evelyn. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. I've decided, Kesha. Masyadong magulo ang isip mo nitong mga nakaraang araw at hindi yan maganda para sa bata. Dadalhin ko muna ang apo ko sa rest house namin sa bundok. Doon muna siya sa loob ng ilang buwan hanggang sa maayos mo ang sarili mo. We need to protect him from your negative energy. Tumingin si Kesha sa maleta na naglalaman ng mga damit ng kanyang anak. Ang bawat hibla ng tela roon ay siya ang pumili, siya ang naglaba. Ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang anak ay tila naging isang malalim na bangin na pilit nilang hinuhukay sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang silid ay tila umiikot at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na daloy ng kanyang sariling dugo sa kanyang mga tainga. Isang babala na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa kanyang dangal, kundi para sa kaligtasan ng kanyang puso. Tumayo si Kesha sa tapat ng malaking bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting paglamon ng dilim sa labas ng hardin. Sa loob ng ilang araw, natutunan niyang ikulong ang kanyang mga luha sa isang silid ng kanyang puso na walang sinuman ang makakapasok. Ang kanyang mukha ay naging parang isang kalmadong lawa. Walang alon, walang bakas ng bagyo. Kailangan niyang maging ang asawang inaasahan nilang makita. Mahinhin, sunod-sunuran at tila tanggap na ang kanyang kapalaran. Dahan-dahan siyang lumapit kay Senyora Evelyn na noon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas. Maya ang malambot na simula ni Kesha, ang kanyang tinig ay tila bulong ng hangin. Hinihingi ko po ang inyong kapatawaran sa aking naging asal. Naisip ko po na tama kayo. Kailangan ko munang maging maayos para sa aking anak. Pero pakiusap po, hayaan niyo muna akong manatili rito at alagaan siya kahit sa loob ng ilang linggo lang. I want to prove na kaya ko nang maging mabuting ina at asawa. I promise, hindi na ako gagawa ng eksena. Tiningnan siya ni Senyora Evelyn ng matagal. Tila kinikilatis kung may bahid ng panlilinlang ang kanyang mga mata. Nang makita ang tila pagsuko ni Kesha, isang mapaglarong ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Good. At least, natututo ka na ring kilalanin ang limitasyon mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. But one wrong move, Kesha, at hinding-hindi mo na masisilayan ang mukha ng bata. Sa likod ng kanyang mapagkumbabang pagyuko, ang mga daliri ni Kesha ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latigo,
Ngunit tinanggap niya ito ng walang kibo. Ang kanyang tunay na laban ay nagsisimula na sa labas ng bahay na ito. Sa isang madilim na sulok ng isang tahimik na parke, nakatagpo ni Kesha si Adrian Vega. Ang lalaki ay may matalas na paningin at ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Inabot ni Kesha ang isang maliit na envelope na naglalaman ng kanyang huling ipon. I need everything, Adrian. Ang bawat galaw ni Gelani, ang bawat dokumento na pinipirmahan niya, at ang lahat ng koneksyon ni Pilar sa kumpanya. I don't care how much it costs. Makakaasa ka, Mrs. Salazar. Ang seryosong sagot ni Adrian. Ang kanyang tinig ay tila isang pangako sa gitna ng kadiliman. Ang katotohanan ay laging may paraan upang lumabas, gaano man ito kalalim ibaon. Nang gabing iyon, isang espesyal na hapunan ang inihanda ni Kesha. Ang mesa ay puno ng mga paboritong pagkain ni Gelani, mula sa malinamnam na kare-kare hanggang sa matatamis na panghimagas. Dumating si Gelani kasama si Pilar, na tila ba ang bahay na yon ay kanya na ring pag-aari. Ang bawat tawa ni Pilar ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa pandinig ni Kesha, ngunit nanatili siyang nakangiti habang nagsasali ng alak sa kanilang mga baso. This is a gift for Pilar's hard work this quarter, ang anunsyo ni Gelani habang inilalabas ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na kwintas na may malaking diamante na tila nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. She deserved it, especially with the new project we're closing. Thank you, Gelani. You're so thoughtful. Ang malambing na sagot ni Pilar. Ang kanyang mga mata ay nanunukso habang tumitingin kay Kesha. Maingat na inayos ni Kesha ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Sinisiguradong ang bawat salita at bawat halakhak ng dalawa ay naitatala. Habang pinagmamasdan niya ang kwintas sa leeg ni Pilar, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang huling sulyap niya sa kanilang joint savings account. Ang halaga ng kwintas na yon ay eksaktong tumutugma sa perang matagal niyang pinaghirapan at inipon para sa pag-aaral ng kanyang anak, na ngayon ay wala na sa bangko. Isang malamig na puot ang bumalot sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa pag-abot ng pagkain sa kanyang asawa. Matapos ang hapunan, habang ang lahat ay natutulog na, nakatanggap si Kesha ng isang maikling mensahe mula kay Adrian. Ang bawat salita sa screen ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Kesha, be careful. Nakakuha ako ng ebidensya na may kinakausap ng doktor si Gelani. Plano nilang gumawa ng pekeng medical report para patunayan na ikaw ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Kapag lumabas ang report na yon, hinding-hindi mo na mababawi ang bata. Napaupo si Kesha sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang dilim ng silid ay tila nagiging isang long na dahan-dahang sumasara sa kanya. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang siya gustong saktan, kundi balak din nilang burahin ang kanyang pagkatao sa buhay ng kanyang sariling anak. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang hudyat na wala na siyang oras para mag-alinlangan. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Salazar ay tila isang ritual ng panlilinlang, kung saan ang bango ng bagong luto na kape ay nagtatago sa baho ng mga lihim na plano. Nakaupo si Kesha sa hapagkainan, pilit na ngumingiti habang inilalapag ni Senyora Evelyn ang isang maliit na baso ng tubig at 2 puting tableta sa kanyang tapat. Ang mga tabletang iyon, na dati ay alam niyang bitamina lamang, ay tila nagbago ng anyo. Mas maputi, mas matigas, at may kakaibang pait na naiiwan sa dulo ng kanyang dila nitong mga nakaraang araw. Inumin mo na ang mga bitamina mo, Kesha. You look so pale and tired. Kailangan mong magpalakas para sa apo ko. Ang malambing na wika ni Senyora Evelyn, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri, tila naghihintay na makita ang paglunok ni Kesha.
Isang malamig na kilabot ang gumapang sa batok ni Kesha. Alam niya ang pakiramdam ng mga tabletang ito, ang pagbigat ng kanyang mga talukap, ang pagbagal ng kanyang pag-iisip, at ang tila paglutang ng kanyang diwa sa isang ulap ng kawalan. Dinampot niya ang baso, inilagay ang mga tableta sa loob ng kanyang bibig, at uminom ng malaki. Ngunit sa likod ng basong nakatakip sa kanyang mukha, maingat niyang itinago ang mga tableta sa ilalim ng kanyang dila. Nang makaalis ang matanda, nagtungo si Kesha sa malaking paso ng halaman sa dulo ng beranda. Iniluwan niya ang mga tableta sa basa at madilim na lupa. Napansin niya ang mga dahon ng halaman na dati ay lunti-ang-luntian, ngayon ay unti-unti nang naninigas at nagkukulay kape, tila nalalason sa bawat araw na doon niya itinatapon ang kamatayan na inilalaan para sa kanya. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kalupitan ng mga taong itinuturing niyang pamilya. Isang pagkakataon ang dumating nang umalis si Senyora Evelyn para sa isang biglaang pagpupulong sa kumpanya, habang si Gelani naman ay abala sa kanyang pakikipagkita kay Pilar. Naiwang mag-isa si Kesha sa bahay kasama ang ilang katulong na abala sa likod. Gamit ang susi na maingat niyang nakuha mula sa bag ng kanyang biyenan habang ito ay naliligo, pumasok si Kesha sa silid-aralan ng matanda. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Binuksan niya ang computer, ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang maputlang anino sa gitna ng madilim na silid. Mabilis niyang isinalpak ang dalang drive at sinimulang kopyahin ang bawat file, bawat email, at bawat dokumentong nakatago sa ilalim ng mga pangalang hindi pamilyar. Habang hinihintay ang paglipat ng mga datos, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Sa bawat minutong lumilipas, ang takot na baka biglang bumukas ang pinto ay tila isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang determinasyon ay mas matalas pa sa anumang takot. Nang matapos ang pagkopya, binuksan ni Kesha ang isang huling folder na may markang confidential mula sa isang kilalang ospital. Inaasahan niyang makakakita siya ng mga transaksyong pinansyal o mga pekeng medical report tungkol sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanyang paningin ay isang dokumentong medikal na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang panahon kung kailan sila nagsimulang sumailalim sa mga pagsusuri para magkaanak. Ang bawat salitang nakasulat sa dokumento ay tila naging isang malakas na dagok sa kanyang pagkatao. Nakasulat doon sa ilalim ng pangalan ni Gelani Salazar ang resulta ng isang masusing pagsusuri. Infertility. Ang kanyang asawa ay walang kakayahang magkaanak sa natural na paraan. Isang katotohanang matagal nang alam ng mag-ina, ngunit itinago sa kanya upang gawin siyang bilanggo ng isang kasinungalingan. Napahawak si Kesha sa mesa upang hindi matumba. Kung si Gelani ay hindi maaaring maging ama, sino ang tunay na may akda ng lahat ng ito? At bakit sila handang pumatay at manira ng buhay upang makuha ang isang batang hindi naman talaga nila kadugo? Ang katahimikan ng silid ay naging mas nakabibingi, habang ang bawat piraso ng katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, na nag-iiwan ng isang tanong na mas masakit pa sa anumang traidor na saksak. Sa gitna ng kadiliman ng silid-aklatan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na kislap mula sa computer screen na tumatama sa mukha ni Kesha na tila isang malamig na maskara. Hawak niya ang dokumento ng medikal na resulta ni Gelani, isang katotohanang matagal niyang dinala bilang isang mabigat na krus. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya sa tabi ng asawa, humihingi ng tawad dahil sa pag-aakalang siya ang may kakulangan, habang si Gelani ay nananatiling tahimik
at hinahayaan siyang malunod sa sariling sisi. Sa isang mabilis na pagbabalik ng gunita, naalala ni Kesha ang sikretong usapan nila 3 taon na ang nakalilipas. Pumayag si Gelani sa proseso ng in vitro fertilization gamit ang isang hindi kilalang donor sa ilalim ng isang mahigpit na kondisyon. Hinding-hindi ito malalaman ng kahit na sino, lalo na ng kanyang ina, upang mapangalagaan ang kanyang dangal bilang isang lalaki. Tinanggap ni Kesha ang lahat. Naging tapat siya sa sumpa ng katahimikan dahil sa pagmamahal. Ngunit ngayon, ang katotohanan yon ay ginagamit na sandata upang hilingin ang kanyang pagbagsak. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganito, Maya. Ang mahinang wika ni Kesha habang kaharap ang kanyang kaibigang abogado sa loob ng isang madilim na sasakyan pagkatapos ng ilang oras. They want to use the IVF against me. Sasabihin nilang nakiapid ako dahil alam nilang hindi maaaring magkaanak si Gelani. Gagawin nilang basihan ang katotohanang hindi niya kadugo ang bata upang itaboy ako ng walang dala. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. It's more than just a scandal, Kesha. Ang yaman ng mga Salazar ay nakadepende sa trust fund na iniwan ng lolo ni Gelani. Ang kondisyon sa testamento ay malinaw. Ang malaking bahagi ng ari-arian ay mapupunta lamang sa susunod na lalaking tagapagmana. Kaya kahit na itataboy kanila, kailangang manatili ang bata sa kanila. Evelyn needs that child to keep the money flowing. They are treating your son like a golden ticket, not a human being. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kesha. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang piraso ng bubog na lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng gabi ng pagpapakumbaba, ay para lamang sa isang planong binuo ng kasakiman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang screen ng cellphone ni Kesha ay umilaw. Isang mensahe mula kay Adrian Vega ang dumating, kalakip ang ilang mga larawan na kinuha mula sa isang madilim na sulok ng isang motel sa labas ng lungsod. Ang mga larawan ay nagpapakita kay Pilar, ang babaeng ipinagmamalaki ni Gelani, na masayang nakasandal sa balikat ng kanilang matagal ng driver. Kesha, heto na ang hinihintay nating alas. Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay puno ng katiyakan. Pilar is not carrying Gelani's child. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay bunga ng lihim nilang ugnayan ng inyong driver. Gelani is being played by the very person he used to replace you. Ang bawat pintig ng puso ni Kesha ay tila naging isang malakas na yabag na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong pagkatao. Ang tramo ng tadhana ay tila bumabaliktad. Ang lalaking nagnakaw ng kanyang dangal ay kasalukuyang ninanakawan din ng katotohanan ng mismong babaeng pinili niya. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng kapangyarihang unti-unting nabubuo sa kanyang loob. Nang makauwi si Kesha, nadatnan niya ang buong pamilya sa gitna ng sala. Si Gelani ay may hawak na baso ng alak, habang si Senyora Evelyn ay abala sa pagdidikta ng mga utos sa mga katulong para sa isang malaking pagtitipon. Good, nandito ka na. Ang malamig na bati ni Gelani, ang kanyang mga mata ay hindi man lamang tumitingin ng direkta kay Kesha. On Sunday, we are hosting a grand victory party for the company's new acquisition. It will also be the night I make a very important announcement about the future of this family. Make sure you look presentable, Kesha. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga investors. Tumango si Kesha, ang kanyang pagyuko ay hindi natanda ng pagsuko kundi isang paraan upang itago ang naglalagablab na apoy sa kanyang mga mata. Alam niya na ang gabing iyon na inaasahan ni Gelani at Evelyn na magiging huling kabanata ng kanyang pagtitiis ay siya palang magiging unang pahina ng kanilang pagbagsak. Habang paakyat siya sa hagdan, naramdaman ni Kesha ang bigat ng mga dokumentong hawak niya sa loob ng kanyang bag.
Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbilang ng mga oras patungo sa isang unos na walang sino man sa kanila ang nakahandang harapin. Ang tanging tanong na nananatili sa kanyang isipan ay kung kakayanin ba ni Gelani na panoorin ang kanyang sariling mundo na magkadurog-durog sa harap ng lahat ng taong nais niyang hangaan siya. Nagniningning ang pulang seda ng kanyang bestida sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng silid na puno ng mga taong nakasuot ng mapuputing maskara ng kabutihan. Sa harap ng salamin, pinagmasdan ni Kesha ang kanyang sarili. Wala na ang maputlang asawa na amoy kusina at may mga matang laging puno ng takot. Ang kanyang mga labi ay pinintahan ng kulay ng dugo at ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na nagtatago ng isang paparating na unos. Ang bawat paghakbang ng kanyang matutulis na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang mariing pahayag ng kanyang pagbabalik. Hindi ito ang hakbang ng isang biktima, kundi ang marcha ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Pagpasok niya sa malaking bulwagan, sandaling huminto ang pag-ikot ng mundo para sa mga bisita. Ang mga bulungan ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng hangin. Nakita ni Kesha sina Gelani at Senyora Evelyn sa gitna ng silid, kapwa naninigas sa pagkagulat. Sa tabi nila, nakatayo si Pilar na tila isang palamuting pilit na nagpapakitang gilas, suot ang kwintas na ninakaw mula sa kinabukasan ng anak ni Kesha. Kesha, you look different. Ang nauutal na bati ni Gelani, ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala habang tinitingnan ang asawang akala niya ay tuluyan na niyang nadurog. Isang matamis, ngunit malamig na ngiti ang isinagot ni Kesha. Tonight is a celebration, Gelani. I just wanted to make sure I'm dressed for the occasion. Lumapit si Senyora Evelyn. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baso ng champagne. Ang kanyang boses ay tila isang babala na binalot sa asukal. I hope you're feeling better, Iha. Baka dahil sa dami ng tao, ay bigla ka na namang sumpungin ng iyong kondisyon. Remember what we talked about. Alam ni Kesha ang ibig sabihin ng matanda. Ito na ang gabi na plano nilang ipahiya siya. Ang gabi na ihahayag nila sa lahat na siya ay isang baliw na ina na hindi na kayang alagaan ang sariling anak. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahang lumapit si Kesha kay Gelani. Iniangat niya ang kanyang kamay at maingat na inayos ang kwelyo ng suit ng kanyang asawa. Ang kanyang mga daliri ay malamig na dumaan sa leeg ni Gelani, isang haplos na tila ba naghahanda sa isang katawan para sa kanyang huling hantungan. Don't worry, Ma. I've never been clearer than I am tonight. Ang mahinahong sagot ni Kesha. Nagsimulang umingay ang paligid nang tumayo si Senyora Evelyn sa tapat ng microphone, handa nang simulan ang kanyang talumpati ng paninira. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na humakbang si Kesha patungo sa gitna. Ang matinis na tunog mula sa mga speaker ay sandaling nagpatahimik sa lahat, na tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang malakas at matatag na tinig ni Kesha ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Bago po magsimula ang aking biyenan, nais ko pong magpasalamat sa pamilyang ito. Marami po silang itinuro sa akin tungkol sa katapatan, sa sakripisyo, at higit sa lahat, tungkol sa mga lihim na itinatago sa dilim. Nakita ni Kesha ang pamumutla ni Gelani at ang panlalaki ng mga mata ni Senyora Evelyn. Sinubukan ni Gelani na lumapit upang kunin ang microphone, ngunit sinalubong siya ni Kesha ng isang tingin na tila ba nagsasabing ang bawat galaw niya ay may katumbas na kabayaran. Sa gilid ng silid, nakita ni Kesha si Adrian Vega na dahan-dahang tumatango. Ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng tagumpay ng kumpanya ni Gelani ay biglang kumislap at nagbago ng anyo. Ang bawat bisita ay napalingon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka
habang isang pamagat ang unti-unting nabubuo sa puting tela. This is for the truth that we all deserve to hear. Ang huling bulong ni Kesha sa microphone bago ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay unting namatay. Maliban sa liwanag na nagmumula sa malaking screen, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Ang bawat tibok ng puso ni Kesha ay tila isang panalangin ng paglaya. Sa sandaling iyon, alam niyang wala nang balikan. Ang bawat kasinungalingan na itinayo ni Gelani at Evelyn sa loob ng maraming taon ay tila isang tore ng mga baraha na munting hangin na lamang ang kailangan upang tuluyang gumuho. Namatay ang lahat ng ilaw sa malaking bulwagan at tanging ang asul na liwanag mula sa dambuhalang screen ang nagbigay ng anyo sa mga taong naroroon. Ang bawat bisita ay tila naging mga estatwa, nakatingala at naghihintay sa kung anong imahe ang susunod na lilitaw. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid, na tila ba ang hangin mismo ay naging yelo na nagpapatigil sa bawat paghinga. Sa screen, lumitaw ang isang video na hindi malinaw ang kuha ngunit sapat na upang makilala ang mga boses. Ang tinig ni Senyora Evelyn ay umalingaw-ngaw, puno ng puot at kawalang galang, habang inuutusan ng isang katulong na traruhin ang gamot ni Kesha. Siguraduhin mong maiinom niya ang lahat ng yan. Kailangan nating palabasin na hindi na siya matino sa harap ng mga doktor. This family doesn't need a weak woman like her. Narinig ang mabilis na paghigop ng hangin mula sa mga bisita, tanda ng kanilang matinding pagkagulat. Ang mga bulungan ay tila isang baha na unti-unting lumalaki. Nanindig ang mga balahibo ni Gelani, ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamayabang ay unting naging maputla, na tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. "Stop this! Patayin niyo yan!" Ang sigaw ni Gelani. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang sumugod sa technician booth, ngunit hinarangan siya ni Adrian Vega na may matatag na dibdib at malamig na tingin. Humarap si Gelani sa mga bisita. Ang kanyang mga kamay ay ikinakampay sa hangin habang sinusubukang iligtas ang kanyang natitirang dangal. "Don't believe any of this. She's crazy. My wife is suffering from postpartum depression and hallucinations. She fabricated everything because she's cheating on me. Alam niyo ba na ang anak na ipinagmamalaki niya ay hindi ko kadugo? She is a liar and a cheat." Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Kesha na nagpatahimik sa lahat. Humakbang siya palapit kay Gelani. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan para sa reputasyon ng kanyang asawa. "Cheating, Gelani? Is that your only card left?" Ang mahinahong tanong ni Kesha. Sa gitna ng tensyon, ang malaking pinto ng bulwagan ay bumukas ng may mabigat na puwersa. Pumasok si Maya Cruz, hawak ang isang makapal na folder na may tatak ng Supreme Court at ng isang kilalang medikal na institusyon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng kapangyarihan na tila nagpatahimik sa buong silid. "Let's talk about integrity, Gelani." Ang boses ni Maya ay matalim at malinaw. Inabot niya ang isang dokumento sa pinakamalapit na board member ng kumpanya. "This is the medical record from 3 years ago. Gelani Salazar was diagnosed with primary infertility. He is medically incapable of fathering a child in the natural way." Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga tao. Si Pilar, na kanina pa nakatago sa anino ni Gelani, ay tila gustong lamunin ng lupa sa sobrang hiya. And here, pagpapatuloy ni Maya habang itinuturo ang screen na nagpalit ng imahe patungo sa isang nilagdaang dokumento ng IVF. "Here is the notarized consent signed by Gelani himself, agreeing to use an anonymous donor. He knew everything from the very beginning. He agreed to it to hide his own condition from the public. But now, he's using the very child he claimed as his own to destroy the woman who kept his secret for years." Ang mukha ni Gelani
ay tila isang pader na unti-unting nagkakadurog-durog. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin siya kay Senyora Evelyn na noon ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay kulay abo sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatingin sa kanila nang may halong pandidiri at pait. Lumapit si Kesha kay Gelani, sapat na malapit upang maamoy ang halo-halong amoy ng mamahaling alak at ang malansang amoy ng kanyang sariling takot. Tumingin si Kesha ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya. Ngunit ang tanging nakikita na lamang niya ay isang walang laman na lalagyan ng kasinungalingan. An kong ko ka ng lam cha về mặt sinh học, và yo, an kung chung mình không có tư cách làm người. Ang boses ni Kesha ay naging parang isang pinal na hatol, malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumingin si Kesha sa direksyon ni Pilar, na pilit na tumatalikod upang makatakas sa mga kamera ng mga mamamahayag na nagsisimula ng kumuha ng litrato. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kesha. Isang ngiti na may dalang higit pang panganib. Wait, Pilar. Huwag ka munang umalis. Ang pahayag ni Kesha na muling nagpalingon sa lahat. Hindi pa tapos ang palabas. We still haven't talked about the child you're carrying. The child you're planning to use to replace my son in this family's trust fund. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay muling naging napakabigat, na parang bawat tao roon ay naging saksi sa isang pagbitay. Ang bawat lihim ay tila mga anino na unti-unting hinuhubaran ng liwanag. At sa pagkakataong ito, wala nang anumang halaga ng pera o kapangyarihan ang makapagliligtas sa kanila mula sa sarili nilang dumi. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay tila naging mga matatalim na dulo ng karayom na nakatitig kay Pilar. Ang babaeng kanina lamang ay naglalakad nang may mataas na noo ay tila unting lumiliit sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier. Sinubukan ni Pilar na humakbang patungo sa pintuan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Ngunit bago pa siya makalabas, ay hinarangan na siya ni Adrian Vega. Ang matatag na tayo ni Adrian ay tila isang pader na hindi matitibag, na nagpilit kay Pilar na bumalik sa gitna ng nagngangalit na atensyon ng lahat. Inilabas ni Kesha ang isang asul na folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay tila isang malakas na babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Inihagis niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, sa gitna ng mga palamuting puting rosas na tila nanunuya sa huwad na kadalisayan ng pamilya Salazar. Basahin mo, Gelani. Ang malamig na utos ni Kesha. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, tila isang hukom na nagbabasa ng huling sentensya. Basahin mo ang resulta ng DNA test na ginawa namin ni Adrian. Ang batang dinadala ni Pilar ay hindi kailanman magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Hindi dahil sa iyong kondisyon, kundi dahil ang ama ng batang iyan ay ang lalaking matagal mo nang pinagkakatiwalaan sa pagmamaneho ng iyong mga sasakyan. Ang katahimikan sa bulwagan ay tila naging isang malalim na balon ng kahihiyan. Ang bawat bisita ay napalingon sa driver na nakatayo sa isang sulok, na noon ay hindi makatingala at nanginginig ang buong katawan. Si Gelani ay tila isang ribultong unti-unting nagkakadurog-durog. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Ang bawat salita roon ay tila mga sampal na nagpapamula sa kanyang mukha. Ang kanyang tinitingalang dangal at ang pag-asang magkaroon ng sariling kadugo ay naglaho na parang usok. Pilar, is this true? Ang paos na tanong ni Gelani. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na pilit na ibinabaon sa kanyang lalamunan. Hindi nakasagot si Pilar. Ang kanyang pag-iyak ay walang tunog. Tanging ang mabilis na pag-akyat at pagbaba ng kanyang balikat ang nagpapakita ng kanyang takot. Ngunit hindi ang awa ni Gelani ang sumalubong sa kanya.
kundi ang matinding galit ni Senyora Evelyn. Ang matanda ay mabilis na humakbang, ang kanyang mga mata ay naging parang sa isang mabangis na hayop na nawalan ng huling pag-asa. Dama ng lahat ang bigat ng galit ng matanda nang dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Pilar, isang pagtama na nagdulot ng matinding pamumula sa balat ng mas batang babae. Napasandal si Pilar sa mesa, nagpadulas sa mga kristal na baso na nagkalat sa sahig nang walang anumang ingay kundi ang pagbagsak ng kanyang sariling katawan. "You gold digger!" Ang sigaw ni Senyora Evelyn. Ang kanyang boses ay puno ng puot. "Ginamit mo ang anak ko. Ginamit mo ang pamilyang ito para sa perang hindi mo naman kailanman makukuha." Nakahawak sa kanyang dibdib ang matanda. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang bawat pangarap niya na mapanatili ang yaman ng mga Salazar sa pamamagitan ng isang huwad na tagapagmana ay gumuho sa harap ng lahat ng taong nais niyang hangaan siya. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Kesha sa gitna ng entablado. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang anak mula sa yaya na noon ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa paligid. Niyakap ni Kesha ang bata ng mahigpit, dinadama ang init ng katawan nito na tila ba isang angkla sa gitna ng dagat ng kasinungalingan. Pinanood niya ang tatlong taong sumira sa kanyang buhay, si Gelani, si Senyora Evelyn at si Pilar. Habang sila ay naglalaban-laban at nagkakanda pa sa sarili nilang dumi. Tila sila mga asong gutom na nag-aaway sa isang buto na wala namang laman. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas. At sa pagkakataong ito, hindi mga bisita ang pumasok. 4 na lalaki na suot ang mga uniforme ng kapulisan at mga opisyal mula sa kawanihan ng buwis ang pumasok ng may mabilis at matatag na hakbang. "Mr. Gelani Salazar," ang tanong ng namumunong opisyal habang inilalabas ang isang warrant of arrest. "You are under arrest for multiple counts of trust fund fraud and money laundering. At ikaw din, Senyora Evelyn Salazar, ay kailangang sumama para sa questionable ninyong mga transaksyon sa kumpanya." Nanigas ang buong paligid. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mga mukha ng mag-inang Salazar. Ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak ay naitatala para sa buong mundo. Tumingin si Gelani kay Kesha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Naghahanap ng kahit katiting na awa mula sa babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya. Ngunit tumalikod si Kesha. Ang kanyang bawat hakbang papalayo ay tila isang paglayas sa isang madilim na bilangguan na matagal na niyang kinalalagyan. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, bitbit ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Hindi na ito ang hangin ng takot, kundi ang simoy ng isang kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Ang tanging nanatiling tanong sa kanyang isipan ay kung ano ang gagawin niya sa unang araw ng kanyang bagong buhay, ngayong ang mga anino ng nakaraan ay tuluyan ng nilamon ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Kesha sa madilim at malamig na pasilyo ng himpilan ng pulisya ay tila isang huling pagbilang ng mga atraso ng nakaraan. Ang amoy ng lumang semento, hinaluan ng matapang na amoy ng chlorine at pawis ay bumabalot sa paligid. Ang tunog ng pagtama ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay nagbibigay ng isang ritmo na puno ng kapangyarihan, malayo sa dating Kesha na naglalakad ng patiyad upang hindi makalikha ng ingay sa sarili niyang bahay. Nang makarating siya sa harap ng rehas, tumigil ang mundo ni Kesha sa sandaling makita niya si Gelani. Ang lalaking dati ay tinitingala dahil sa kanyang tindig at mamahaling suit ay nakaupo ngayon sa isang sulok, gusot ang suot na polo, at may mga balbas na nagsisimulang tumubo sa kanyang panga. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. Isang malaking kaibahan sa lalaking puno ng pagmamayabang na nakita ni Kesha noong gabi ng party. "Kesha, Kesha, nandito ka."
Ang paos na tinig ni Gelani, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa bakal na rehas. I knew you would come, babe. Please! Kausapin mo si Maya. Tell her to drop the charges. This is all just a misunderstanding. We're a family, right? Isipin mo ang anak natin. You don't want him to grow up with a father in jail. Tumingin si Kesha sa kanyang asawa nang may halong matinding lamig. Hindi na siya nasasaktan. Ang bawat salita ni Gelani ay tila mga tuyong dahon na nalalaglag sa lupa. Walang buhay, walang bigat. Isang pamilya? Ang mahinang tanong ni Kesha, ang kanyang tinig ay tila isang banayad na ihip ng hangin na may dalang talim. Family doesn't poison each other, Gelani. Family doesn't lie about IVF and then use it to brand their wife as a cheat. You didn't think about our son when you were busy buying diamonds for Pilar, using the money for his future. I was stupid, I admit that. Pero si Mama ang may plano ng lahat. She just wanted to protect the Salazar name. Please, Kesha, huwag mo kaming iwan sa ganitong sitwasyon. I'll make it up to you. Magbabago ako. Promise. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Just get me out of this cage. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kesha. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa maliit na mesang kahoy sa pagitan nila. Ang bawat pahina ay tila isang hatol na hindi na mababago. You're right, Gelani. You should do something for me, Mato, wika ni Kesha habang binubuklat ang huling pahina ng dokumento. Sign the divorce papers. I don't want a single cent from your dirty wealth. I don't want the house, the cars, or the company. I only want one thing, my freedom and the absolute custody of my son. Sign this, and I will let the legal process take its course without adding more weight to your crimes. Nanginginig ang mga kamay ni Gelani habang hinahawakan ng ballpen. Tumingin siya sa mga dokumento at muling tumingin kay Kesha. Umaasang makakita ng kahit katiting na bahid ng pag-aalinlangan. Ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng asawa ay ang kanyang sariling maliit na refleksyon. Isang lalaking tinalo ng sarili niyang kasakiman. Nang matapos ang pagpirma, kinuha ni Kesha ang folder ng may ibayong pag-iingat na tila ba ito ay isang banal na kasulatan. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng selda. Tila nilalamon ang maliit na espasyong kinalalagyan ni Gelani. Ang amoy ng seldang ito. Ito ang amoy ng iyong pagkatao, Gelani. Ang huling bulong ni Kesha. Sapat na malapit upang maramdaman ni Gelani ang halimuyak ng jasmine na nagmumula sa balat ni Kesha. Ang amoy ng kalayaan. Malamig, mapanghi, at puno ng pagkabulok. You stay here in your cage. At ako? Lalabas ako sa pintong yan. At hinding-hindi na muling lilingon. Tumalikod si Kesha. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglipad patungo sa liwanag. Hindi niya pinansin ang mga tawag ni Gelani na unti-unting naging mga hikbi ng pagsisisi. Habang papalayo siya sa rehas, naramdaman ni Kesha ang unti-unting pagluwag ng kadena sa kanyang sariling dibdib. Ang tanging nanatiling tanong sa kanyang isipan ay kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang tungkol sa kalayaang ito sa oras na ang bata ay sapat na ang gulang upang maunawaan ang halaga ng katotohanan. Nabalot ang loob ng silid-hukuman ng isang uri ng katahimikan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Ang bawat salita ng hukom ay tila isang matalim na pait na unti-unting uinuukit ang huling hatol sa kasaysayan ng mga Salazar. Ang pagtama ng matigas na kahoy ng gavel sa ibabaw ng mesa ay hindi lamang naghudyat ng pagtatapos ng paglilitis, kundi nagsilbi ring huling hantungan para sa lahat ng kasinungalingan ni Gelani at Senyora Evelyn. Nang ihayag ang desisyon na igawad kay Kesha ang buong karapatan sa pag-aaruga ng kanyang anak, isang malalim na hininga ang pinakawalan ng babae. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gumaan, na parang ang lahat ng bigat na dinala niya
Sa loob ng maraming taon ay biglang tinangay ng isang malakas na hangin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot. Ngayon ay matatag na nakakapit sa kanyang sariling dangal. Sa kabilang panig ng silid, ang mundo ni Gelani at Senyora Evelyn ay tila isang gusaling dahan-dahang nagkakadurog-durog. Hindi lamang ang kanilang kalayaan ang nawala, kundi pati na rin ang bawat sentimo ng yaman na kanilang ipinagmamalaki. Ang balita ng kanilang pagkakautang at ang pagbawi ng mga bangko sa kanilang mga ari-arian ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Ang bawat investor na dati ay nag-uunahang humalik sa kanilang mga kamay ay isa-isang tumalikod na nag-iwan sa kanila sa gitna ng isang malawak at tuyong disyerto ng kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw, nakatayo si Kesha sa tapat ng dambuhalang mansyon na dati ay tinawag niyang bilangguan. Pinagmamasdan niya ang mga opisyal na nagkakabit ng mga selyo sa malalaking pinto ng bahay. Sa gilid ng kalsada, sa itaas ng maruming semento, nakaupo si Senyora Evelyn. Ang matanda ay suot pa rin ang kanyang mamahaling bestida, ngunit ito ay punit na sa laylayan at may mga mantsa ng alikabok. Ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos ay nakalaylay na ngayon sa kanyang balikat, tila mga tuyong damo sa gitna ng tagtuyot. Hawak ng matanda ang isang tanyag na designer bag, ang tanging bagay na naisalba niya mula sa loob. Ngunit ang balat nito ay sarsar na at wala ng kinang. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw ng walang tunog. Tila kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraang kapangyarihan. Wala na si Pilar. Ang babaeng itinuring nilang kapalit ni Kesha ay matagal nang tumakas kasama ang driver. Dala ang lahat ng natitirang pera sa vault ni Gelani. Iniwan ang matanda sa gitna ng kawalan. Dahan-dahang lumapit si Kesha. Ang bawat paghakbang niya ay puno ng isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Nang mapansin ni Senyora Evelyn ang anino ni Kesha, iniangat ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay, tila nagtatangkang hawakan ang dulo ng sapatos ni Kesha upang humingi ng tulong o baka naman ay dahil sa huling sulyap ng kanyang nasirang pagmamataas. Kesha, you can't do this. I am still a Salazar. Ang bahay na ito, ang pangalang ito, ang boses ng matanda ay tila isang kalansing ng basag na baso. Bahagyang lumayo si Kesha, isang hakbang na puno ng distansya at kawalan ng pakiramdam. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag para sa isang kaluluwang nabulag ng sarili nitong kasakiman. Wala na ang mga Salazar ma. Ang mahinahong sagot ni Kesha, ang kanyang tinig ay tila isang pinal na paalam. Ang tanging natira na lang ay ang katotohanan na matagal ninyong sinubukang ibaon. Ang pangalang pinoprotektahan ninyo ay naging isang sumpa dahil sa sarili ninyong mga kamay. Tumalikod si Kesha at naglakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang anak. Habang umaandar ang kotse papalayo, nakita niya sa rearview mirror ang maliit na figura ni Senyora Evelyn na iunti-unting nagiging isang tuldok sa gitna ng malawak na kalsada. Ang mansyon na dati ay sagisag ng kanilang yaman ay nakatayo na ngayon bilang isang walang lamang monumento ng pagkabulok. Habang nararamdaman ni Kesha ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, isang tanong ang dahan-dahang namuo sa kanyang puso. Ngayong wala na ang mga aninong humahabol sa kanya, ano kaya ang pakiramdam ng isang umaga na walang takot? At paano niya tuturuan ang kanyang anak na lumipad nang hindi natatakot sa sarili nitong mga pakpak? Lumipas ang 3 taon, tulad ng banayad na agos ng ilog na unat-unting naglilinis sa mga bakas ng nagdaang bagyo. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa gitna ng lungsod, nakaupo si Kesha sa harap ng kanyang mesa na gawa sa matibay na narra. Ang sikat ng umaga ay malayang pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok ng silid.
Wala na ang amoy ng matapang na kemikal at lason ng mga tabletang pilit na ipinainom sa kanya noon. Ang hangin ngayon ay puno ng halimuyak ng mga sariwang puting rosas at ang nakaka-relax na amoy ng bagong timplang kape. Sa pintuan ng kanyang opisina, nakaukit ang mga salitang nagbibigay ng pag-asa sa marami. Kesha Salazar Foundation, isang kanlungan para sa mga kababaihan. Pumasok si Maya Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan at katuwang sa bawat hakbang ng kanyang pagbawi. Ang kanyang mukha ay puno ng sigla habang inilalapag ang ilang mga folders sa mesa. Kesha, the board meeting is in 10 minutes. And by the way, the new group of women for the vocational program just arrived. They're so inspired to meet you. Ang nakangiting wika ni Maya. Tumango si Kesha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng anumang yaman. Thank mo sila, Maya. Tell them I'll be there in a minute. I just need to finish this. Sa kabilang bahagi ng silid, lumapit ang isang maliit na batang lalaki na may mga matang puno ng kuryosidad at talino. Ang kanyang anak, na ngayon ay malakas at masigla, ay hinawakan ng kamay ni Kesha. Ang bawat hawak nito ay tila isang paalala na ang lahat ng sakit na pinagdaanan ni Kesha ay may katumbas na napakagandang bunga. Binuhat ni Kesha ang bata at idinampi ang kanyang pisngi sa malambot na buhok nito. Ang init ng katawan ng kanyang anak ay ang tanging kayamanan na hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Minsan, sumasagi pa rin sa kanyang isipan ang mga anino ng nakaraan. Balita niya, si Gelani ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas, nilalamon ng pagsisisi at ng galit ng mga taong kanyang niloko. Si Senyora Evelyn naman ay balitang namumuhay sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa karangyaan na dating nagpabulag sa kanya at walang sino mang nais dumamay sa kanyang pagtanda. Ngunit ang mga balitang ito ay tila mga alingaw-ngaw na lamang mula sa kabilang panig ng mundo. Hindi na ito nakakaapekto sa tibok ng puso ni Kesha. Tumayo si Kesha at lumapit sa malaking salamin sa dulo ng silid. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakikita ang babaeng sugatan at tila anino na lamang sa sarili niyang bahay. Ang nakikita niya ngayon ay isang reyna na muling itinayo ang kanyang kaharian mula sa mga abo ng pagkakanulo. Ang kanyang bawat kulubot sa paligid ng mga mata ay tanda ng bawat tawang kanyang nabawi, at ang bawat pilat sa kanyang puso ay nagsisilbing dekorasyon ng kanyang katapangan. Wala nang ibang lalaking kailangang magsalba sa kanya. Natagpuan ni Kesha ang pag-ibig na higit pa sa anumang langman na nababasa sa mga nobela, ang pag-ibig sa kanyang sarili. Ang kanyang kalayaan ay hindi lamang ang kawalan ng kadena, kundi ang kakayahang magpatawad sa sarili at yakapin ang bukas ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad siya palabas ng kanyang opisina upang harapin ang mga kababaihang naghihintay sa kanya, naramdaman ni Kesha ang isang malalim at payapang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan na parang ang lupa mismo ay nakikipag-ugnayan sa kanyang bawat galaw. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga kaaway, kundi tungkol sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman at sa pagtitiwala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, ang umaga ay palaging darating ng may dalang bagong pag-asa. Huminto siya sa tapat ng pintuan, huminga ng malalim at ngumiti. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanya, isang mainit na pagtanggap sa kanyang bagong simula. Sa wakas, ang bawat piraso ng kanyang buhay ay nasa tamang lugar na. Siya si Kesha Salazar, isang ina, isang tagapagtanggol, at higit sa lahat, isang malayang babae.